Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, mas muli pag-uusapan po natin mga bagay na pwede mong gawin kapag may kabit ang lalaking mahal mo. At kung handa na kayong lahat, magsasama po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin kay Spark kapag may kabit ang isang lalakis, manahimik ka at huwag mo silang pansinin. Yan ang unang bagay na pwede mong gawin. Pwede mong gawin kapag may kabit ang partner mong lalaki. Eh kay Spark, bakit naman ganun? May kabit na nga siya, hindi ko papapansinin. Alam nyo mga Spark, pinili niya ang bagay na yon. Pinili niya ang landas na yon. Siya ang pumili sa bagay na yan, sa sitwasyon niya sa buhay niya ngayon. Kung bakit mayroon pa siyang iba, siya ang pumili nun kay Inspired. Kaya, diba, bakit mo pag-aaksaya ng panahon niyang ganyang klaseng lalaki? Na mas piniling lokohin ka, na mas piniling pumatol sa iba, na mas piniling humanap ng iba, na mas piniling magtaksil sa'yo, na mas piniling saktan ka, sabihin niya hindi niya sinasadya, alam niya ang pwedeng kalabasan niyan kay Inspired. Eh, bakit naman anong gagawin naman kay Inspired pag di namin pinansin? Alam mo kasi kay Inspired, kapag hindi mo pinansin yan, mas lalo yung makakonsensya. Kapag pinapansin mo yan, pumapatol ka pa, nakipag-away ka pa, nakipagbungangaan ka pa, nakipagsumbatan ka pa, at nagsasalitaan pa kayo ng masakit na salita, masamang salita, eh mas lalo siyang hindi makakapag-isip. Mas lalo niyang hindi makikita ang pagkakamali niya sa'yo. Kaya Inspired, alam ko mahirap sa sitwasyon mo na hindi lumaban. Mahirap sa sitwasyon mo na manahimik. Lalo't sinaktan ka, nasasaktan ka, at niloloko ka. Pero kay Inspired, ulitin ko, alam niya yan eh. Hindi na yan bata, alam niya na kung anong tama at mali. Siya ang pumili ng landas na yan. Siya ang pumili ng sitwasyon na yan, kung bakit siya nasa ganyang sitwasyon. Kaya ang gawin mo na lang kay Inspired eh, hayaan mo siya na matuto sa pagkakamali niya. Hayaan mo siya na siya ang makatuklas sa buhay niya kung anong tama niyang gawin. Siya ang makatuklas at makaramdam ng tunay mong halaga. Lalo na kapag di mo siya pinapansin, ka-inspired. So yung mga talaga namang pwede mong gawin kapag may kabit ang lalaking mahal mo sa inyong relasyon. At ang pangalawang bagay na pwede mong gawin ka-inspired kapag may kabit ang lalaking mahal mo is huwag maging sunod-sunuran. Yan ang pangalawa ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, yung ibang babae sa inyo sobrang tanga eh. Sobrang marupok at talaga namang hindi ko alam kung nag-iisip talaga. Alam niyo mga ka-inspired, yung iba kasi sa inyo, alam niya na nga na mayroong pang iba yung asawa niya o boyfriend niya, may kabit, pero sunod-sunuran pa rin siya. Halimbawa, palagi pa rin siyang nagpapagamit. Talaga ibig ko sabihin, palagi pa rin siya nagpapagalaw o lagi pa rin siyang nagpapakatanga. Diba? Yung iba nga eh, alam na nga may kabit yung boyfriend niya eh. Bigay pa rin ang bigay ng pera. Suporta pa rin dito, suporta pa rin sa ganun. Pati sa bisyo, sinusuportahan pa rin. At sunod sa layaw pa rin yung lalaki. At sunod-sunuran pa rin siya sa lalaki. Sunod ka ng sunod, pinagluloko ka na nga. Talaga mong wala kang bait sa sarili mo. Dapat sa'yo pagsabihan ng 10 tao siguro eh. Baka kulang pa 10 tao, no? Dahil sa katangahan mo, ka-inspired. Sa mga pwede mong gawin, huwag kang maging sunod-sunuran. Eh, anong resulta ka-inspired kapag hindi kami naging sunod-sunuran? Alam niyo, mga ka-inspired, nagpapakita ka rin ng respeto sa sarili mo at kahit pa paano katapangan, may pagtanggol ang karapatan mo. Diba, isipin mo, pidlolo ka na, tapos utos-utusan ka pa or kung ano-ano pang pinapagawa sa'yo. Diba, marami pang gustong gawin. Gusto niya sumunod ka pa. Eh, siya nga hindi niya sinusunod kung ano ang tama. Sa mga pwede mong gawin upang talaga namang makita niyang ginagalang mo pa rin ang sarili mo at lumalaban ka sa kung ano ang tama. Bagay na maganda upang makaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili at makita niya ang value mo. Ka-inspire. Pangatlong bagay na pwede mong gawin ka-inspired kapag may kabit ang lalaking mahal mo is iwasan mo siya. Pangatlong inspired. Ka-inspired, iwasan? Hindi ba't dapat ayusin? Depende sa sitwasyon. Isipin mo may kabit. Siya nga hindi niya inaayos eh. Alam niya na mali ang ginagawa niya. Pero inaayos niya ba? Nasaan siya ngayon na doon sa kabit niya nagpapakasaya, sa kandungan ng iba, nakikipaglaplapan sa iba.
Iba ang hinahagkan. Iba ang talaga namang ka-inspired. Niyalandi. Imbis na ikaw. O, di ba? Kaya umiwas ka. Hayaan mo na matuto siya, may ma-realize siya. Ka-inspired, may ma-realize ba talaga yun? May maiisip ba talaga yun pag nanahimik ako, di ko pinansin, nilayuan ko siya? O naman. Ganyan yan kasi binibigyan mo yung isip niya, yung damdamin niya, yung curiosity niya ng way, ng daan upang magkaroon ng pagkakataon na maisip yung mga bagay-bagay sa mga panahong di ka nagpaparamdam at wala ka sa paningin at isip niya at sa buhay niya. Wala ang presensya mo. Siyempre magtataka yun. Lalo na ganyan ang sitwasyon niya, isipin ka nun. At magtataka siya bakit ganyan ka. Bakit di nag-aabol? Bakit di ka nagreklamo sa halip? Umiiwas ka pa. Di ba siya matatakot? Di ba siya makakonsensya? Di ba siya mahihiya? Di ba siya mapapaisip? Di ba siya makakurious? Di ba siya magwa-wonder kung kamusta ka? Kung anong nararamdaman mo, kung bakit ka ganyan. Talaga naman ka-inspired, makikita niya pa rin ang value mo. Huwag kang pumatol sa mga ganyang klaseng tao, huwag kang makipag-away. Iwasan mo na lang siya. Pag doko, takol ka, huwag ka magparamdam o pag dumating ang pagkakataon at mga araw na hanapin ka niya. At maalala niya mga liligayang sandali niyo at ang tunay mong halaga, makita niya ka-inspired. Mga 4 na bagay na pwede mong gawin ka-inspired kapag may kabit ang lalaking mahal mo is baguhin mo ang mindset mo. Pang 4 ka-inspired. Anong ibig mo sabihin ka-inspired na baguhin namin ang mindset namin kapag may kabit ang partner namin? Alam niyo mga ka-inspired sa mga pagkakamali mo eh. Meron kang poor mindset. Kung tawagin poor mindset, wrong mindset, kung bakit siguro nangyari sa'yo yan at kung bakit talaga namang nandiyan ka pa rin sa sitwasyon na yan. Ang mindset ng iba, kailangan manatili pa rin ako. Kasi mahal ko siya. Siguro mas pipiliin niya ako. Pag nanatili ako, pinakita ko nandito pa rin ako. Ito naman pinapakita mong korupo kayo at pagiging martyr mo. Hindi ba naman siguro pagbigay pa rin ako ng bigay ng suporta, pipiliin niya pa rin ako sa huli. Yung mga mindset na mga mali. Kaayusin mo yung mindset mo. Bigin mong sarili mo at mahalin mo ang sarili mo. Magkaroon ka ng paggalang naman sa pagkababae mo. At isipin mo na marami pang lalaki sa mundo. At marami ka pang pwedeng makilala. Marami pang pwedeng mangyari. Marami ka pang pwedeng marating at magawa. Huwag kang maging makitid ang utak. Lawakan mo ang isip mo. Isang tao lang yan, oo. Minahal mo siya. Pero naging masaya ka naman noon nung hindi mo pa siya nakikilala, hindi ba? Kaya pa rin maging masaya. At matagumpay kahit wala na siya. Hayaan mo muna sa kabit niya upang talagang makumpara niya. Ikaw doon, talaga naman ka-inspired. So sa mga bagay na pwede mong gawin, kapag lalaking mahal mo ay nalaman mong merong iba o may kabit siya, ayusin mong mindset mo. Magkaroon ka ng paggalang sa sarili mo. Baguhin mo ang buhay mo sa magandang paraan at ang lalaki ay siguradong makikita ang value mo at baka sa katagalan ay siya pa ang maghabol sa iyo ka-inspired. 5 bagay na pwede mong gawin ka-inspired kapag may kabit ang partner mo lalakis. Pumunta ka sa parlor at magpaganda. 5 ka-inspired. Oo naman maka-inspired. Kapag ganyan ang sitwasyon, imbis na magmukmuk ka, umiyak, talaga naman ka-inspired magreklamo at magalit sa mundo. Magmukmuk sa loob ng kwarto mo, mag-self-pity at talaga namang magwalwal. E magpaganda ka na lang, alagaan mong sarili mo. Talaga namang, diba, lumaban ka. Paraan na ng paglaban eh. Sa mga way ng pakikipaglaban sa kung anong karapatan mo at sa kung anong pagmamahal mo sa sarili mo. Pumunta ka sa parlor. Magpaganda ka ng buhok, maggupit ka, magpaganda ka. Bumili ka na ba gusto mo? Ikaw inspired, may problema. Bakit? Pautang ako. Bakit naman? Wala akong budget eh. At sa akin pa bang umutang? Kaya inspired, hindi naman kailangan sobrang mahal ng gastos. May mga paraan. Gamitin mo utak mo. Diba? Pag gusto, may paraan. Mag-self-improve. Imbis na maghabol, imbis na umiyak, imbis na magpakatanga. Imbis na magmukmok, puro isip, imbis na umiyak. Imbis na magwalwal, gumawa ng masama, imbis na magbisyo. Imbis na magdrama, talaga namang makipag-away, makipagtalo, talaga namang ka-inspired, gawin mo kung ano mas tama sa sarili mo. Ang buhay mo, ayusin mo. Magpaganda ka, magpa-sexy. Sa mga halimbawa, pumunta ka sa parlor. At talaga namang ayusin mo ang sarili mo upang hindi ka maging talong-talo. Isipin ng mga tao sa paligid mo, pati ng lalaki, pag nagmumukmuk ka, talong-talo ka eh. Lumaban ka. Diba, lumaban ka. Sa parang ng paglaban, ayusin ang sarili.
upang makita ng lahat at makita ng lalaking taksil na yan kung sinong sinayang niya. At baka maaaring makumpara ka pa niya sa kabit niya dahil nagpaganda ka. Baka mas gumanda ka sa paningin niya. At iba pa. Diba? Mahalin mo ang sarili mo. Sa paraan gawin mo kapag lalaki ay nalaman mong merong iba o may kabit siya kay Spart. Pang-anim na bagay na pwede mong gawin kay Spart kapag nalaman mo na may kabit ang lalaking mahal mo is ipaubayan mo sa Diyos Ama ang lahat. Pang-anim kay Spart pinakahuli. Paubayan mo sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Sa ganyang sitwasyon, imbis na puro na lang tropa mo, kaibigan mo, barkada mo, best friend mo, kausapin mo, na makakatulong din naman pero may hangganan din ang tulong nila. Sapagkat sila mismo ay talagang hindi man perfecto at nagkakamali, sila mismo ay may problema din. At baka magkamali pa sila ng payo sa iyo. At baka mapuntahan mo pa ang maling kaibigan mo. Pero lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa pinakapakapangyarihan sa lahat. At talagang hindi ka maliligaw ng landas. At tutulungan ka niya. Ipaubaya mo ang lahat sa Kanya. At makikita mong pinakatamang paraan para sa buhay mo. Siya ang gagabay sa iyo upang maging maligaya ka muli. Hindi na papabayaan ng babaeng lumalapit sa kanya ng may bababang loob ay mapabayaan niya. Ka-inspired. Ayan ang pinakasikretong masabi ko sa inyo. Huwag niyong kalimutan ang Panginoon sa mga problema niyo. Ang tao matutulungan ka namin pero higit sa lahat ang Diyos. Ka-inspired sa mga sikreto. Bagay na lagi mong gawin kapag may problema ka. Ang lumapit sa Panginoon. So mga ka-Spart lang po, salamat po mga ka-Spart sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po subscribe na po mga ka-Spart, click na rin po notification bell upang mag-i-update kayo pag may bago akong upload. So gusto magpa-coaching o magpa-advise, forms lang po sa Facebook, ay po yung profile picture ko at pakichat ako. Ako po mismo mag-reply sa message nyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga ka-Spart, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!